Question, ma'am, sir? Sir? Our apologies to our foreign guests if we speak in Filipino. I can translate for you, sir. I represent our TV program. It's a health program at TV5. Ang katanungan ko po, bakit hindi pa napapayagan ng cannabis, whereas in patients na may severe pain ay pinapayagan ang morphina, which alam naman natin na mas addicting ito at mas marami itong side effect sa ating katawan. Yun lang. Alright, he's from TV5 representing a health show, and his question was, why is cannabis not permitted yet? Correct me if I'm wrong, sir. And why is it permitted to those with severe medical conditions? Tama po, sir. Why is morphine allowed instead of cannabis? Okay, sorry. Let me correct that. Why is morphine allowed instead of cannabis? Okay, let's address the question to Dr. Angel Gomez. Okay. I think it's a regulatory issue, and it has to do with the classification of morphine versus cannabis. Okay, morphine is already in the Philippine National PNDFB formulary, where the drugs that doctors can prescribe are listed. And the only reason cannabis isn't on that list because it's regulatory classification now as level 1. Okay, so it's still considered as dangerous as heroin, as dangerous as methamphetamine. But hopefully the legislation will change that because the FDA in America is already beginning the risk classification from Schedule 1 to Schedule 2. So that's a significant reduction in its regulatory status. And hopefully that might loosen the rope, so to speak, so that we can probably be able to dispense and prescribe and dispense. So it's a question of how the law will translate into legislation that will allow us to do this. Currently, it's not in our favor. All right. Thank you so much, sir. You have any further questions, sir? Well, hindi naman po question, but from what I gather, more of the law than the benefit for the patient. Until we reclassify, then we shall be able to prescribe. Next question. Yes, sir. Please approach the mic. Don't forget to state your name and the publication you represent, sir. Good afternoon, I'm Stanley from Reserve.com, livestock blogger. I have a question to Senator Robin Pequedet. Assalamualaikum. With medical cannabis legislation often facing cultural and political resistance, how do you plan to address public misconception about about its use? Stanley. La, Mafi, ang pasanin ka Muslim. Peace be with you, brother. Alaikum salam. Alam niyo po, para magkadugtong din po yung tanong niyo nung kasama po natin si Channel 5. Ang problema po kasi sa cannabis, sabihin na natin marijuana, kasi galing doon sa marijuana po kasi yung pangalan. Eh alam naman po natin yung 50s hanggang 60s, 70s, 80s,
medyo naging biktima ng politika din ang marijuana sa Amerika. Okay, so, parang nagkaroon ng kampanya doon against race ng mga tao, against the Hispanics, the Negroes, ganyan. In-identify sila kasama ng marijuana. So matagal na panahon yun, kasi tagal naman, ang discrimination naman, racial discrimination, kailan naman lang natin yan nakita mula na, nabawasan, ito lang naman pagpasok ng 21st century. Ngayon lang natin nakita nawawala yung discrimination. So, sabay din yung marijuana. Habang nawawala yung diskriminasyon doon sa mga progresibong bansa, na tinatawag natin sa progressive countries, sa mga developed countries, kasabay na rin yung mga research nila, mga evidence-based nila, scientific patungkol sa marijuana. So sila din mismo, tinanggal na nila yung pangalan ng marijuana. Pinalitan na nila ng cannabis. Kasi the marijuana itself, ang dating talaga is wow, get high. Yun talaga yun. Di ba? Talagang pangalan, marijuana pa lang, high ka na eh. Di ba? So, di ba? Pinalitan nila talaga, medical cannabis. So, yun yung, ganito ko siya kinukwento sa mga kapwa natin senador. I talk to them, evidence-based, scientific-based. That's why I went to Israel. I went to Prague. I went to interview. I want to see with my own eyes how they do it. The difference between the buds that make you high and the buds that is medical. It's really far. Kasi po, yung recreational, kung saan-saan lang po talaga yan tumutubo. Kahit patumo lang yung buto niyan, tutubo. Yun po yung recreational. Pero nakita po natin na difference noong medical cannabis. Talagang pharmaceutical grade, talagang malinis, talagang kumbaga inaalagaan po nila yung health talaga ng tao. So yung gano'n po siya binibenta. Gano'n na po, talagang dinidirekta ko na po ang mga taong bayan na alam niyo po, totoo po yung sinabi ni Dr. Galo, nahuhuli na po tayo. Huling-huli na po tayo. Kulelat na nga po tayo. Hindi ko maintindihan bakit ang Pilipino, bakit gusto natin laging kulelat tayo. Nauuna tayo, biglang, itong sakit natin Pinoy. Kasi masyado tayong magaling talaga tayo. Nauuna tayo sa lahat ng bagay. Pati sa Republika, nauuna tayo sa Asia. Pero hindi tayo natututo sa pagkakamali natin. Yung mga ibang bayan na nanonood sa atin, yung mga kapitbahay natin, nauna na yung Pilipino, pag-aralan na natin. Sila natututo sa ating pagkakamali. Pero tayo, hindi tayo natututo. So, ganun din sa marijuana, ganun din sa cannabis. Ang dami natin dapat nang ginawa. Alam niyo po ba yung hemp, na yung pong hemp na sinasabi nila na ang Australia, ang Japan, nagtatanim na sila ng hemp. Tayo, bawal pa rin. Alam niyo po yung hemp, yan po yung pinagkukunan ng CBD oil. Naayaan po sa Japan, pag nagpunta po kayo, ang lalaki ng 5 fingers, kung nagpunta kayo sa Japan, kung saan-saan nasa paligid sa Japan, kasi makakabili na sila ng CBD oil nang hindi kayo nuhuli. Dito po sa Pilipinas, boss, kulong ka, CBD oil lang. Yan po yung mga ganung bagay na pa-atras tayo, mga kababayan ko. Simple lang naman po ang gagawin kong pagbenta sa inyo ng medical cannabis. Yung ating pong gobyerno, laging umaangal kapag gusto bumili ng armas, kulang ang budget namin, kailangan namin bilhin ito, lahat. Basta pag galing sa ibang bansa, welcome sa atin. Gamot, lahat. Pero bakit pagdating dito sa medical cannabis, masyado tayong kontra? Ano ba ang meron sa medical cannabis? At hindi natin matanggap na ito ay gamot. Yung lola ko, naalala ko pa yung pag masakit ang tiyan ng lola ko, pupunta sa bundok sa amin, sa kuya ko, pupunta doon sa bundok, kukuha ng ng damoski, nandun. Di ba, parang matagal na itong gamot.
So yun po, ganun ko po siya binibenta na matagal na itong gamot. Hindi ito bago. Hindi ito walang testing, sinaksak sa atin. Di ba, mayroong sinaksak sa atin, walang testing, kumayat tayong lahat. Ito, puno na ng testing po. Lahat po ng bansa, na progresibo po yung tinatawag po natin talagang developed countries, meron na po silang medical cannabis. Sorry boss, mahaba masyado, talagang ganun po. Shukran Jidan. I just want to add there, sorry. So with our patients that we treat all over the world actually, and I treat a lot of Filipinos, they're coming to Thailand and other countries. So we want to try and keep also everything here. But we use oils, we use tinctures, we use capsules, we use gel caps. So it's dosed like a medicine, okay? We use topicals for pain. We are not using the flower where the patients are smoking it. We are using it as an actual medicine. And for the last 8 years, I've got thousands of patients, and my patients go to work. None of them are high. They may be happy, but none of them are high. They're able to function. In fact, because their neurons are firing, and it causes neurogenesis, which is a good thing, which means it's rewiring my brain in a positive way. You actually become smarter. So I love to have happy staff and smart staff. So that is what we have been seeing. So I think we need to also move away from the misconception, because all of my patients, none of them are high. They're able to work. They're able to do everything. And I'm talking about doctors themselves that I treat. I'm talking about government officials. I'm talking about high-profile CEOs. So I just wanted to add that. Thank you. Ayun, kahit English yun, hindi ako. Hindi high, happy. All right, our next question, sir. Please introduce yourself and the publication. My name is Ray Jack Vlog, Lifestyle Vlog. When we were studying about dangerous substances, marijuana or cannabis was classified as for its hallucinogenic effect. I think I did not catch that on the report of Dr. Gallos. Can you enlighten us about the hallucinogenic effect of cannabis? And my second question is about the legislation. The fear, I think, with regards to cannabis is rooted on how it can be abused. So what are the safeguards in the legislation to prevent that? Thank you. Let's answer the first question. Okay, thank you. I'll answer the first one. Yeah. So with regards to THC, THC is the psychoactive component of the cannabis plant. It can cause psychoactiveness. I'm not going to say hallucinations or hallucinogenic. It can be, but it is dependent on dosing. So we're not talking recreational, we're talking ridiculous dosing of 30, 40, 50, 60, 70 milligrams of THC. I'll start my patients with CBD. The CBD component, cannabidiol, is non-psychoactive. And the THC, we start them with a low dose from about a 2 milligram THC. So we are dosing according to the receptors that are firing, and we are dosing according to the needs of that patient. And we call it microdosing, and we slowly move up in microdose. But as I said earlier, when you compare it to opioids and morphine, that can kill you. And yes, that's hallucinogenic as well, morphine. You can trip nicely on morphine and fentanyl and all of that. But it causes a lot of problems because it affects the respiratory center of the brain, which means the patients can die. So that was taken away from us in medical school. All we learned about are the dangers. Because as Honorable Senator Robin told us, it was an agenda. It wasn't actually based on facts and science. So if we look at dosing, and dosing is done correctly, the hallucinogenic properties can be counteracted. The other way to be counteracted is with CBD. CBD is the antidote to THC. So when we dose with a ratio of having CBD and THC together, so the patients do not suffer the psychoactiveness of THC, but they get the therapeutic benefits. But the main point I want to make here, guys, is that even if you're taking high doses of THC, yes, you may get a bit high, but you're never going to die. But if you take opioids, you're going to get totally out of it and you're going to die. And that is the message that I want to get across. And I know you'll touch on the legislation and abuse, but I want to quickly just touch on abuse. How are you controlling alcohol in this country? How are you controlling the abuse? You can go and buy 20 or 30 beers. How is that controlled? You saw that alcohol was way more addictive and you can die from alcohol, but you cannot die from cannabis. How are we controlling that?
How are we controlling that abuse? How are you controlling the abuse of tobacco and nicotine? You can die by smoking that. You saw the stats, 30%. How are you controlling that abuse? So I think we must also trust in our Filipino people. We must trust that our patients need this as a medicine, and we need to open our minds. I'll hand over to you. Actually, you explained it very well. Asan na ba si boss? Yes, sir. Opo. Alam niyo po, noong kwento ko lang po, medyo mahaba ako magkwento kasi kailangan yun po kasing ito po ang aking journey sa cannabis. Hindi po ito basa lang sa libro, hindi lang ito, kundi ito po yung research din na ginawa ko po talaga, pumunta talaga po ako sa mga lugar. At ako naman po siguro pag pinag-usapan po natin yung recreational na marijuana, ako po taga Baguio, po igurot, no? So, given na exposed din po ako sa ganong klaseng bands. So, ibig ko pong sabihin, ito, malayo po talaga, ito po yung kailangan natin tanggapin una. Ang recreational marijuana, miles po ang layo niya sa pharmaceutical. Hindi po ito pwede natin ipagtabi. Okay. Ito pong recreational, marumi ito. May mga tinatawag tayong pwedeng may fertilizer, pwedeng kung ano-anong dumi, pwedeng expose sa lahat. Ito pong pinatutubo sa mga pharma, malinis po ito, wala po itong kahit anong organic po ito, wala itong kahit anong nilagay silang wala, malinis siya. Kahit yung mga tinatawag ng mga lumot o yung mga molds, wala siya. So, doon po, nakakahiwalay na siya. No? Kung tinasabi po natin, paano natin po kontrolin, pag yung medical cannabis ay inabuso, sabi, doon na po tayo kagad, ha? Doon na po tayo kagad sa inabuso. Hindi ko na po ako makikipag-plastikan sa inyo na, hindi, baka hindi maabuso. Pilipino pa. Diba? Sabihin na natin, inabuso. Pag inabuso po ito ng Pilipino, itong medical, wala pong pwedeng mangyari sa kanyang negatibo. Ito nga po, dito nga po sa recreational na, madumi na. Wala pang pwedeng mangyari sa kanya. Hindi nga siya pwedeng mamatay dito. Kahit anong gawin niya, kahit kainin niya yung buong puno, hindi siya mamamatay. Lalo na po dito sa medical cannabis. At napakadali po nito na sabihin natin i-control kasi meron na po tayo sinusundan din. Ano? Kasi andyan na po yung tinatawag natin na S2, ano? Yung sa pag-release ng prescription, siyempre susunod po tayo doon. Kung ano po yung mga batas na natin ngayon o yung mga ginagawa na po ng DGP ngayon, susundin po natin yon. Ang inibalang po natin sa legislation ay niligal na po natin yung medical cannabis. Pero siyempre po sa IRR po niyan, ilalagay din po yan na may mga doktor. Kaya po katatapos lamang po mag-seminar ng mga doktor natin na pinayagan na po natin, na binigyan na po nila ng lisensya, na pwede na po sila. Kapag ka ito po ay pumasa na, ito po mga doktor na to, sila lamang po yung pwede na mag-reseta ng medical cannabis. Kasi po, meron na po silang kaalaman sa dosage. Hindi po pwedeng kahit sino lang na doktor dyan, hindi po ganon. Opo. Kailangan po talaga may sapat po tayo. Kung ano po yung best practices po ng mga developed countries, susundan na lang po natin yun. Alam niyo po, hindi po madamot ang mga doktor. No? Yan naman po ang ating ipagmamalaki. Na pagdating po sa science, medicine, hindi po talaga madamot. Kahit po pumunta kami sa Prague, pumunta kami sa Israel, willing po sila talagang pumunta dito. Talagang sila pa mamamasahe. Ganun po ang sa kanila po kasi, medical cannabis is a revolution. Sa kanila, revolution to eh. Passion nila to. This is not about money, this is not about fame, this is a revolution. Maraming salamat po. Alright, thank you so much. Next question po. Sir, please approach the mic. Introduce yourself and the publication review center. Hello, magandang hapon. I'm Joel Walilio, Digital Media of Flameros Philippines. For Sir Robin, ano na po yung status ng bill sa Senate? Naging maganda po yung takbo nito, sir. Noon po kasi,
lagi po siyang, wala naman po akong gustong siraan o nasa realidad lang po ako. No? Sa matagal na panahon po, lagi po itong umaabot ng third reading sa House. Pero pagdating po sa Senate, hindi po tumatakbo. Siguro po dahil po sa generation gap, dahil matagal po sa panahon, may mga upo din po sa ating senador, sa ating pong mataas na kapulungan, medyo mga nakatatanda. Opo. So hindi pa po nila hindi naman po, lagpas na po sila sa age natin, mga hippie po tayo kasi sila yung medyo mas nakatanda pa. Opo. Ang tingin po nila talaga sa marijuana, talagang masama. Panahon naman po nila talaga na isinaksak sa kanila na masama yan. Pero siyempre po, sa pagtakbo po ng panahon, ang mga nakaupo po ngayon ng mga senador, mas kaedad po natin, mas naiintindihan na po nila. Opo, kung ano po yung benepisyo ng cannabis. Opo, kaya po ngayon, umabot na po kami sa interpellation. Ito po, pag natapos po ito, amendment na, kung meron naman po silang mga gustong ako naman po, open. Sabi ko, kung anong gusto nyong ilagay dyan, kung anong gusto nyong law enforcement, kung anong gusto nyo, lahat yan, pagbibigyan ko. Ang importante lang dito, una sa lahat, yung CBD. Baka naman pagdating dun sa CBD, huwag na nating pagtalunan. Kasi, ginagawa na yan ng halos lahat na, Japan, Australia, kahit ka pumunta, maglakad-lakad ka, makakakita ka ng produkto ng CBD. Makikita mo yung 5 fingers, pwede pang mukha, pwede pang ligo, pwede sabon. Talagang ano na po yan eh, kung mga realidad na po yan. Ano? Yung CBD, sana wala ng diskusyon. Magkaroon lang tayo ng debate pagdating sa THC, yung may psychoactive effect. Pero yung wala namang pagkain lang, yung CBD kasi boss, pagkain lang yun. Sana wala nang mahabang usapan. So siguro po, 2 hakbang na lang boss. Pagkatapos ng interpellation, amendments, then third reading na po. Alright, thank you so much. Now may we request Romel of Pep.ph to please approach the mic and ask his question. I'm Romel Gonzalez from Pep.ph. My question is for Senator Robin. May connection po sa tanong kanina. Dito po sa advocacy ninyo, sino na pong mga senador ang kakapit-pisig ninyo? At ang presidente po ba ay kakapit-pisig nyo rin dito sa advocacy ninyo? Maraming salamat po sa inyong tanong. Sa mga senador po, majority naman po, sila ay kasi hindi naman po talaga maililihim na yung kanyang medicinal sila rin po, pagkausap po sila, ang mga sumusuporta dyan, number 1, si JB Ejercito, dahil matagal na niyang sinusulong yan. Si Senator Migsubiri, siyempre, walang iba, si Senator Bato, yun ang pinakamatindi sa lahat ng sumuporta kasi alam nyo, pinagbibintangan ng kung ano-ano si Senator Bato, pero magugulat kayo, pero siya mismo sumusuporta sa medical cannabis. Dahil alam niya talaga na ito ay evidence-based na talagang ito ay gamot. Pangalawa, lagi nga niya sinasabi, nung siya ay pulis pa at talagang pinag-ahabol niya yung mga adik, wala pa siyang naka-encounter na nakatamo na violente. Sabi niya, lahat ng hinuli niyang nakatamo, peace man. So, there is no actual violence kapag ang hinuhuli nila ay nakatamo. So, sino pa ba? Si Senator Bongo. Si Senator Bongo, marami lang siyang gustong, ang gusto lang niya kung paano ma-regulate ng tama. Walang kaabuso, yun yung mga ano niya. Si Senator Coco Pimentel, ganun din. Gusto din niya kung paano makokontrol. Halos lahat naman sa kanila, ang pabor eh. Walang kumukontra. Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada, lahat sila. Yun lang kung paano hindi maaabuso. Kaya yun lagi kong pinapaliwanag na pagkakaiba ng recreational tsaka ng medicinal. Kasi kailangan po talaga maintindihan po ng mga kasama natin, ng ating mga kababayan, ang pagkakaiba ng dalawa. Ito pong isa will make you high. Yung isa will make you happy. Ayun po, ang Pangulo po natin, ano po ang kapit-pisig niyo po ba siya sa advocacy niyo? Ako po'y naniniwala
na ang ating pong Pangulo ay aral sa abroad yan. Opo, ano? So baka nakakasabay ang isip ng ating Pangulo kung ano yung nangyayari sa ibang bansa. Opo. Hindi siya sarado doon. Ano? At naniniwala po ako na patungkol sa medisina, narinig ko po siya sa isang speech niya na gusto niya ang Pilipinas ay maging parang sentro tayo ng cancer treatment. So nakita naman po natin kanina sa presentation ni Dr. Gallo na ito talagang cannabis ay meron talaga siyang panglaban sa cancer. So kung yan po yung mga ihaharap natin sa ating Pangulo, hindi po ako naniniwala na ito'y kukontrahin niya. At lalong-lalo na po, kaisa natin yung Presidential Legislative Office sa Senate. So kami po ay nag-uusap. Ano? Hindi ko lang po nakakausap ang Presidente ng personal, pero yung kanya pong staff, Senate, nakikipag-coordinate po kami. Marami pong salamat. Salamat po. Correct. And naalala po natin during the election of presidency, he was asked during a debate if he was pro-cannabis, and he is pro-cannabis. All right. Anybody would like to add from the panel? Okay, we're good. Next question. German po from Orange Magazine. Curious lang po ako, paano makakatulong sa masa itong mas mura po ba siya na ma-avail? And paano po ba siya ginagamit? Like tablet, syrup, or ini-inject? Boss, dito. Maganda yung tanong. Doon sa how to dose medical cannabis, then the doctor can answer that. Pero kung sa unang tanong, doon sa paano makikinabang ang ating mga kababayang mahihirap. Boss, kaya ko po ito tinutulak para po sa ating mga kababayan walang pangbayad sa mahal pag sila'y nagka-cancer. Kapag sila po'y nagpupunta sa opisina namin, nagmamakaawa sa amin, kung magdamadaan sa katakot-takot na treatment, pambili ng gamot, dito po lumalakas ang loob namin na isulong pa po itong medical cannabis. Dahil kung puro synthetic po na gamot ang irireseta dito sa mga kababayan nating mahihirap na nagigikahus na at may cancer na, dahil yung iba ho dyan itinutulog na lang yung sakit, ito po yung solusyon. Ito po kasi napakadali po nitong patubuin. Napakadali po nitong ito na po yung pinakamura. At ito na po yung pinaka-epektibo para sa ating mga kababayan na pwede pong isubsidize ng gobyerno. Alam niyo po, una po akong na-expose dito sa medical cannabis sa Madrid. Doon po sa Madrid, yung Cancer Institute, nandoon sa harap, yung medical cannabis dispensary. Yung pong mga galing doon sa Cancer Institute, tatawid lang po, kukunin nila yung gamot nila doon po sa medical cannabis dispensary. Subsidized na po ng gobyerno. Yung gobyerno na po ang susupply doon sa mga may sakit. Kasi kaya pong gawin. At ganun din po ang nakita namin sa Prague. Ganun din po ang nakita namin sa Israel. Kasi halaman lang po ito. Wala na pong masyadong cheche-purete. Papatubuhin lang po yung halaman. At ito pong halaman ito, dadaan lang po sa mga makina para maging oil o maging tabletas o maging capsule. Ganun po yung kanyang ito po yung talagang pangmahirap nating kababayan. Ayun po tungkol naman po sa dosage, my doctor, please. You see how good my Filipino is. But about the dose, yeah. So we trained, by the way, we made history today. We've trained over 34 medical doctors in Philippines today, and they have been very well trained on dosing and effects and different types of medicine. So we are being proactive. So yes, it will be in dosage forms that we are using across the globe, such as gel capsules, specifically dosed, so it's easy for the doctors to dose those patients
as well as tinctures, as well as oils, as well as topicals, as well as sprays. In the clinical trial I presented, we used a spray formula where we did a sublingual spray, means we sprayed under the tongue. So there will be different forms. There will also be slow release patches that you can put, like a fentanyl patch, but a safer medical cannabis patch that will be slow release for cancer patients or other types of pain. We're looking at with Dr. Gomez here as well, and other doctors across the globe, of looking at intravenous type, water-soluble type, intravenous cannabis. So we want to do research in Philippines. We want to keep the legislation open for Philippines and make Philippines maybe the medical cannabis research hub of the world. And we're going to say, come here and do the research on different dosage forms and different forms, and to become more creative. Dr. Gomez is also an anesthetist, so we're looking at all these doctors and bringing them together. But I just want to add about the poor. I got a little bit, because I come from South Africa, and we also are a third world country, and we have presented a very good public health strategy to our governments, because I've also been working with the presidencies of different countries, including our own, and we would like to also implement that, where we also make it inclusive and we make it safe and affordable medicines for our people. We don't want, look at Epidiolex. Epidiolex is an approved medicine for epilepsy for kids. That's been approved for drug-resistant epilepsy, and it is, people can't afford it. We can't even bring it into our country because it's way too expensive. But what is it? It is high CBD, that is used with strawberry oil, and it's flavored. And yes, there was a lot of clinical trials, and thank you to GW Pharmaceuticals for doing these trials so we could see the benefits of it, but it will not work in our country. So we need to use the same sort of formulations, using our land races and using our own knowledge base, so we can produce medicines eventually in our own countries, like what we are doing in South Africa now. We are able to produce, we get our farmers involved, we have safe and affordable medicines, and we're trying to get them out according to other ways, which is traditional medicines, because we have a Traditional Medicine Act, like how in India we have Ayurvedic medicine. I don't know if you know, 90% of the Ayurvedic medicine is actually cannabis. Chinese medicine, which is a different form, like acupuncture and other herbs. That is how we're trying to consolidate it and bring it in. I don't know if, Doc, you want to add in there? On the question of dosage, I just wanted to say that there's no one size fits all. We customize our treatment depending on the patient's problem and the expected outcome. And since no two people are alike, our recommendations might be as varied as the number of patients you have. So we have a strategy. We usually start low and go slow. But there are some situations where you can't do that. You have to really be aggressive. So it really depends on what you're treating. Is it pain? Is it cancer? Is it ADHD? So different strokes for different folks. And that's something that our training makes us a bit more knowledgeable about. Regarding the question, sir, my question was, is it in the form of tablet, syrup, injection? All of the above. All of the above. All of the above. That's the beauty of medical cannabis now. It comes in so many forms, okay, including the flower, which you can vaporize. But it can be an oil you drop under your tongue. It can be something that you actually ingest. It can be a cream, a salve, a balm. Okay. Edible. Last question po, sir. Once legalized, saan po natin siya ilalagay sa Pilipinas? Like, paano siya itatanim, saan itatanim, and is it something na ipoproduce pa abroad, or we can do it on our own? Napakaganda pong tanong. Maraming salamat po. Yan po ang pinagdidibatihan pa po ng ating dalawang kapulungan. Yung malaking kapulungan, yung pong House, at yung ating pong sa Senado. Kasi po tayo po, ang gusto po natin, mag-import muna po tayo nung yung pong mga tablets, yung mga ganon, yung mga oil. Dahil wala pa po tayong knowledge. Wala pa. Siguro mga 1 taon, ganyan, habang yung ating mga kababayan po, yung mga magtatanim, yung mga magkukulture, habang nag-aaral pa sila, habang hindi pa tayo nakaka-produce,
yung po mga pasyente ay pwede nang makapag-import doon po sa mga bansa na gustong tumulong po sa atin. Andyan po yung Canada, andyan po yung Israel, yung kanila pong Amerika, nandyan din sila. Nahanda na po sila sa ating mag-import. Alam niyo po, tayo po naman kung sa pagalingan lang po ng pagtatanim, walang tatalo sa Pinoy. Kailangan lang po natin ng time. Opo, hindi natin kailangan talaga mag-import. Baka tayo pa mag-export pagdating ng panahon. Pero siyempre po, sa ngayon, dahil sa akin po talaga, immediate ito. Yung pakiusap ko sa ating mga kasamang mambabatas, na huwag na nating patagalin kasi kawawa yung mga bata na may epilepsy, yung mga nanay nila, yung mga tatay nila, mga kapatid nila, nagmumukha pong mga adik kung saan-saan humahanap ng pagkukunan ng oil, kung saan po. Hindi po madali kasi na nagtatago-tago ka tapos meron kang pasyente. Yung akin po, tanggalin muna natin yung ganung paranoia dito sa mga magulang na to o sa mga family members na to na kailangan nila, nasa dilim sila nagpapalitan ng pambihira naman. Tama na yung ganung panahon. Yun lang po. Meron lang kami pinagkakalunan ko kasi ang gusto nila, kasi ang gusto ko talaga parang yung nakita ko sa abroad talagang pharma. Talagang pharma quality. Ayaw ko nung sa labas. Hindi ako pumapayag na nasa field yung parang hindi ko madig yun. Para sa akin, parang recreational yun Pero ang sinasabi ko sa kanila, papayag ako ng hemp na kasi magkaiba yung hemp, boss Yung hemp kasi yan yung ginagawang oil, ginagawang fiber, ginagawang tela, ginagawang papel. Yan yung industrial. Kasi meron din kasing cannabis na industrial. Wala siyang tama. Okay? Yun po yung mga pinalalago sa Japan, sa Australia. Yun po yung hemp. Iba rin po yung may psychoactive. Iba rin po yun. Kaya pwede na po tayo dun Ako, pinipilit ko, pwede na tayo sa hemp Wala namang tama yan. Ano pinagtatalunan natin? Walang tama yan. Ang ibibigay lang yan, CBD oil. At yung fiber niyan, pwedeng abaka. Iyan po ang kaparehas ng tibay ng cannabis. Kasi minsan naiilang ako sabihin marijuana talaga. Cannabis, abaka. Ganun po katibay yung fiber nun. At pwede yung papel niya, pwede siyang gawing papel. Ang dami pong paggagamitan ng hemp. Saka gusto ko din pong sabihin po sa inyo na meron pong economy sa loob ng medical cannabis po. Meron siyang economy. It's I think $30 billion economy siya. Am I right, ma'am? See, I'm good. Thank you. So yes, the bill reiterates that we will provide a closed facility. Sinasabi ni Senator Robin, hindi sa field, hindi kalat-kalat. It will be regulated as stated in the bill. I'm Cesarco from Net25 News. I would like to ask po, Senator, parang naiisip din po kasi namin or naisip ko po yung may own perspective na kung kaya po siguro sa tagal-tagal na hindi po siya na-approve, nare-legalize po sa country natin is yung the internal competition. And kumbaga, marami po siyang masasagasahan, marami siyang makakaharap na kumbaga, malalaking pharmaceutical company. Ano po yung input niyo dito? Kasi di po ba before kung bakit hindi po natuloy sa DNR sa mining kasi marami pong nakakontract na malalaking company. Thank you. Maraming salamat. Napakagandang tanong po. Totoo po yan, alam niyo po, kung bubuksan lang po ng ating mga doon na lang po tayo, siguro sabihin na lang natin, baka huwag naman natin sabihin kagad na sila yun. Pero meron talagang kontra. Opo. At alam natin na negosyo din yun. Pero kung bubuksan po nitong mga negosyong ito, ang kanilang isipan, ang dami pong produkto na pwedeng manggaling sa cannabis. At pwede po nilang paghugutan ng bago nilang mga produkto. Alam niyo po, sabi nga nila, noong panahon daw ni
Jose Rizal. Dr. Jose Rizal po, kasi nag-eksperimento yan sa hashish eh. Opo, huwag tayong magmalinis. Talagang si Dr. Jose Rizal, tripper din. So, nung sinubukan niya, binili niya yung kanyang hashish sa pharma. Oo, pharmaceutical, doon niya binili, oh. At nakalagay ito talaga, gamot. So, ibig pong sabihin, talagang nung araw pa, gamot na to. Marami po talaga siyang makukumpetensya. Pero ang gusto lang po natin dito, muli, kaya po, lagi natin sinasabi yung compassionate, di ba? Maawa naman po tayo dun sa mga kababayan nating walang pambili ng gamot. Ito po yung pinaka-wonder na pwede nilang matakbuhan. Ito pong cannabis, medical cannabis. At ito po ay kaya nating i-provide sa lahat ng ating mga kababayan. Tingnan niyo po ang irony yan. Yung kababayan nating mahirap, pag pumunta sa amin, kung anong treatment ang gustong gawin. Ang baka mahal po talaga, daang libo ang treatment pag tinignan mo. Kami naman po, siyempre, obligasyon namin tumulong. Pag uwi namin sa bahay namin, makakausap mo ngayon yung mga kamag-anak mo sa abroad, yung mga kaibigan mo sa abroad, na merong mga kaparehas sakit noong mahirap mong tinulungan. Pag nakausap mo yung mga yon na may mga kaya sa buhay na mga nasa abroad, ang kanilang treatment, medical cannabis. Talagang magugulat ka, isipin mo. Dito sa Pilipinas, takot-takot ang inuubos nating pera para makapagpagamot. Pero doon sa abroad, ang ginagamit na nila, alternative treatment na. So sana maging ganun po ang mentalidad na natin. Pag sinabi natin na itong medical cannabis treatment, ito yung alternative na treatment na ginagawa na sa abroad, sa mga first world country. So sana, tanggapin natin sa Pilipinas dahil ito yung naaangkop dito sa ating environment. Dahil ang dami po nating mahihirap na kababayan na may cancer po. Napakadami po.